Solicitor General Bernardo Guevara. Tumanggi kasi si Guevara na i-represent ang administrasyon sa kaso sinampa ng pamilya Duterte sa Korte Suprema para questionin ang pagdala sa dating Pangulo sa the Netherlands para po harapin ang ICC. Ang argumento po ni Guevara, wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa argumento po na yon, nagtutugma naman ang posisyon ni Guevara at ng Malacanang. Pero mali pong dito sa pangalawang punto, naghiwalay sila ng landas. Ito po yung tanong na kung legal ba ang pagpapalipad kay dating Pangulong Duterte sa the Netherlands. Sa liham ng OSG sa Korte Suprema, sinabi lamang po nito na hindi kakayanin ng OSG na magsilbing legal counsel ng pamahalaan dahil wala namang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Ang sabi ng marami, pwede palang tumanggi ang SOGEN na mag-abogado para sa gobyerno. Ang intindi kasi ng pangkaraniwang tao, ang SOGEN ay nagsisilbing abogado ng gobyerno. At ito po ay otomatikong haharap sa lahat ng malalaking kaso ng gobyerno. Pero hindi po ganun kasimple yun. Tignan po natin ang trabaho ng SOGEN. Sa EO number 300 of 1987, bagamat bahagi po ito ng DOJ, ang SOGEN ay dapat independyente at merong autonomiya. Maglilinaw pa ni dating Integrated Bar President Domingo Cayosa, ang SOGEN ay hindi naman talaga abogado ng nakaupong administrasyon. Siya po ay abogado ng pamahalaan. Medyo magkaiba po yun. Sa website ng Office of the Solicitor General, ito po ang mandato ng SOGEN. Maging kinatawan ng pamahalaan sa Korte Suprema at sa Court of Appeals. Maging kinatawan ng pamahalaan sa mga international litigation at mga negotiations. Mag-appear sa Korte para sa mga usapin tungkol sa mga tratado o batas when in the SOGEN's judgment is intervention is necessary. So meron pong leeway po na binibigay doon. Ito pa, maging kinatawan ng Republika at ng taong bayan in any matter which, in his opinion, affects the welfare of the people. Ano po ang ibig sabihin ng mga yan? Una, bagamat sinasabing siya po ay independent body, wala naman siyang fixed term. Ibig sabihin, maaari po siyang baltan anumang oras ng nakaupong Pangulo. Pangalawa, bagamat siya po ay abogado ng gobyerno at ng taong bayan, maaari po siyang gumawa ng sariling mga desisyon. Yun lang, sa pagkakataong ito, maaaring hindi tumutugma ang kanyang desisyon sa opinyon